So, shout out mga ka-road trip. Ngayong araw mga sir ay tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang 4x4 ng sasakyan na ito guys. Ayan no. So, ito nga pala ay Isuzu D-Max. So, kung nakikita ninyo guys, itong sasakyan na ito ay naka 4x4 or 4x4. So, ayan guys. So, medyo madilim. So, ito yun guys. So, yung ibang sasakyan guys, yung mga old model, hindi ganito yung kanilang 4x4 na switch. Nakalagay dito, maliit. Maliit lang siya na parang joystick. So, dahil medyo bago itong sasakyan, so ganito na yung mga bago ngayon. Madali na itong gamitin guys, hindi kagaya sa dati. Iikutin mo na lang. So ayun guys, ituturo ko ngayon sa inyo guys at i-explain natin kung ano yung mga gamit ng H2, H4 at saka L4. Or kailan dapat gamitin ang mga yan. So tara guys, panoorin nyo to. So explain lang natin guys, explain muna natin to bago tayo mag-actual guys. So kung nakikita nyo to guys, H2, ibig sabihin yan, dalawang gulong ang nagtatrabaho or nagdadrive pero high. So ito talaga yung normal na ginagamit natin. Ayan, may arrow. Ito naman H4 guys. So ito yung apat na gulong ang nagdadrive pero mabilis siya tumakbo. So ginagamit ito kalimitan sa mga rough road or pag madulas yung daan. So ito namang 4L, ang gamit nito guys kung paahon ka. Halimbawa, masyadong matirik, gamitin mo itong 4 low. Apat na gulong din ang nagtatrabaho dyan, ang nagdadrive, apat na gulong, pero mahina yung takbo, pero malakas siya. Malakas sumatak. So ayan, pwede rin yan kung yung nalibing yung ano nyo. Kung masyadong maputik, pwede nyo rin gamitin yan guys. So ayan guys. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano ito gamitin. I-demo natin kung paano ito gamitin guys. So una-una papaandarin lang natin guys. So ayan, nakaandar na siya guys. Ngayon, pag gumamit tayo nito guys, kailangan huminto talaga tayo guys. Kailangan huminto tayo. Tapos ito kailangan naka-neutral. Tapos guys, halimbawa rough road, madulas ang daan, hindi na tayo aapak ng clutch, diretso na natin yan iikutin. Ayan, ikot lang. Pag nalagay dyan, makikita natin dito magbiblink yan oh. Kung nagbiblink yan guys, dapat nyong iabante or iatras ng kaunti. So iabante lang natin guys ng kaunti guys. So ayan guys, nag-stop na siya. So siyempre atras tayo, atras, abante. Abante, atras. Kahit kaunti lang. Ngayon pag nag-stable na yan guys, ayan, naka-stable na siya. Ito, hindi na siya nagbi-blink. Ibig sabihin pumasok na ng maayos yung atin 4x4. So that's the time na aabante na tayo guys. Siyempre pag abante natin, dadaan tayo sa primera, segunda, tercera, kwarta. So normal driving lang guys, walang pinag-iba. Normal driving lang. Pero ito, naka 4H. So tapos na tayo dyan guys. Ngayon halimbawa, dumaan tayo sa matirik or mataas na akyatan or mabigat yung dala natin, hindi tayo makaahon. So ang gagawin natin, ididiin natin ito guys, kasi kung hindi natin ididiin, hindi yan maikot. Ayan o, hindi siya maikot. So ididiin natin yan guys para mapunta yan sa purlo. May nakalagay siya na push. So hindi na tayo apak ng clutch, diretso na natin ididiin tapos ikot. Ngayon magbi-blink ulit yan. Ayan, wala, hindi na siya nag-blink. Pero naka 4L siya guys. Ayan, naka 4L. So ibig sabihin pumasok siya ng maayos, pwede na tayo mag-abante. Pwede na natin itong ilagay sa
primera, segunda, tercera na nakapurlo tayo guys. So ang mangyayari, malakas na yung atin sasakyan. Hindi siya mabilis, malakas siyang humatak. So ayan guys. Ngayon ang gagawin natin, so ganun pa rin guys, pag nandito na yan, normal driving pa rin tayo, primera, segunda, tercera, kwarta. So ganun lang ang ginagawa natin, wala namang pinagkaiba yan. So ngayon, dahil okay na yung daan, ang gagawin natin, ibabalik natin ito sa 2H, kasi ito naman yung normal natin. Huwag kayong magpo-4H or magpo-4L kung okay naman yung daan. Dito lang talaga kayo sa 2H. So sa pagbabalik, ganun rin yan guys. Ikutin nyo lang ipupush nyo lang ulit, push, ayan, tapos ikot, tapos balik sa pag nakaganyan siya guys, pwede mo nang diretso ang ikutin niya. Nandito na tayo sa 2H. So ayan, wala na siya guys, wala na siyang naka-assign na 4x4. Ayan, wala na. Ibig sabihin naka 2H na tayo guys. So ganun lang kadali yung paggamit nito guys. Ganun lang kadali gamitin. Hindi siya masyadong matrabaho. Hindi kagaya dito guys. So wala namang problema yan guys, kasi kahit nandito yan, basta alam natin gamitin. So yun lang, maraming salamat sa panonood. So yan guys, kung mayroon kayong gustong idagdag, please comment down below. Kung mayroon kayong mga hindi naintindihan, please comment down below para sa sunod na video ay maayos natin. Kung nagustuhan yung video guys, please subscribe, like and share para makatulong naman doon sa mga iba nating kasamaan na gustong matuto sa paggamit ng 4x4 na sasakyan. Ayan, maraming salamat sa panonood.